Right after defining our problem, dumadaan tayo sa pinaka-critical na step para i-quantify ang process performance, ang measure phase. Dito natin bubuin yung blueprint para makuha ng solidong baseline data na talagang magpapabilis sa Lean Six Sigma initiatives natin. Sa pagtalakay natin ngayon, susundan natin ang 5 hakbang na ito sa ating DMIIC flow. Confirming the why equation, pagdinig sa voice of the customer, planning and validating data, pagsukat sa baseline performance at tatapusin natin sa stratifying data for focus. Let's get right to it. Unang hakbang natin, confirming the why equation. Dito natin i-review ang outputs mula sa define phase para sigurado tayo sa eksaktong target na susukatin. Sa Lean Six Sigma, palagi nating binabalikan ang logic ng y equals f of x. Ang y na ito yung inyong primary output metric. Ito yung mismong operational target natin. Let's say nasa GCash kayo o any fintech company. Yung Y ninyo is basically the transaction defect rate. Kailangan nating makonfirm at masukat ito ng tama. Kasi kung mali yung Y natin, useless ang paghahanap natin sa mga X o yung mga root causes mamaya. Ngayong confirm na yung Y, ang gagawin ng project team at ng mga process owners is imamap yung current as-is state. Nagsisimula ito sa high-level map, i-decompose natin yung proseso hanggang sa makakuha tayo ng detailed swim lanes. Gusto ko lang i-share, super helpful gumamit ng Microsoft Visio rito kasi napaka-clean nitong mag-automate ng layout ng swim lane deployment maps. Nakikita agad natin kung saan pumapasa ang trabaho. Pangalawang hakbang natin, voice of the customer. Dito natin ita-translate yung mga malalabong gusto ng customer papunta sa hard data. Kumbaga, sa stakeholder interview process o VOC workout, kinukuha natin yung mga vague na desires at ginagawa nating critical to quality o CTQ requirements. Isipin nyo na lang nasa drive-thru kayo ng Jollibee. Kapag sinabi ng customer na, gusto ko mabilis makuha yung Chicken Joy ko, that's super vague, right? Gamit ang VOC analysis, i-translate natin yan sa isang solid na CTQ. Ang order fulfillment dapat under 2 minutes mula sa pagbayad. Ganun dapat ka-specific. Kapag nakuha na natin yung CTQ, alam na natin kung anong data ang kailangan natin kunin. Pangatlong hakbang, planning and validating data. Dito natin maingat na istruktura kung paano tayo kukuha ng ebidensya at i-verify yung tools natin. Gusto kong i-emphasize ng mabuti yung LSS principle na ito. Ang step na ito is purely about planning the data collection. Hindi pa tayo mangungulekta ng data. Sasagutin muna natin ano ang kukunin, gaano karami, sino ang kukuha, saan kukunin, at paano. A very practical way to do this is i-organize yung tasks using Microsoft Planner para sobrang linaw sa buong team kung sino ang naka-assign sa anong task bago pa man tayo lumabas sa field para sumukat ng why. Tapos, ito absolutely non-negotiable ito sa LSS. Kailangan nating mag-conduct ng Measurement System Analysis o MSA. Ang main logic dito is data integrity. Valid ba talaga ang data natin? Imagine nyo, nasa isang BPO quality assurance team kayo. Bago kayo magbagsak ng score ng isang ahente dahil sa error, kailangan muna nating i-validate kung pare-pareho ba ang standard ng pag-score ng mga QA auditors ninyo. If your measurement system is flawed, everything else fails. So, validate first. Pang-apat na hakbang, measuring baseline performance. Dito tayo papasok sa execution phase para makuha na ang sagot sa plano natin. Finally, ito na yung execution phase kung saan natin kokolektahin yung performance data. Dito natin isusukat yung process and lead metrics. For example, kung nasa logistics kayo tulad ng Lalamove or Grab, titingnan natin yung actual on-time arrivals para ma-determine natin ang process capability. From there, makocompute natin ang DBMO natin o defects per million opportunities at syempre ma-establish natin kung ano ba talaga ang ating baseline sigma levels. Of course, to do that, we need our basic statistical tools. Kailangan natin ng tamang sampling techniques at descriptive statistics para makuha yung mean at standard deviation. The good news is, hindi nyo na ito kailangan i-compute manually. Pwedeng-pwede nating gamitin ang Excel o kaya Power BI para sobrang bilis mag-compute at mag-visualize ng mga samples mula sa inyong collected data. Panglimang hakbang, stratifying data for focus. Dito na natin hihimayin ang mga clues para malaman kung saan tayo dapat mag-focus sa susunod na phase. So ano ba itong stratification? In simple LSS terms, ito yung pagdidivide at pag-group natin ng data into highly meaningful categories. Pwedeng by location ba yan, by shift, by product, o by team.
Gusto nating matukoy agad yung who, what, when, and where para alam ng inyong project team kung saan itutuon yung focus ng analysis nila mamaya. Now, strict ang Lean Six Sigma pagdating sa tool selection. Nakadepende yan sa data type natin. Kung ang data ninyo is discrete or categorical, like bilang ng mga customer complaints, gagamit tayo ng Pareto charts. Pero kung continuous data ang pinag-uusapan natin, katulad ng processing time sa pag-approve ng bank loan, then we definitely need to use box plots and dot plots. Kailangan tama yung tool para tama ang basa natin sa kwento ng data. To put that into perspective, isipin nyo na isa kayong retail branch network na nag-stratify ng complaints. Pagtingin nyo sa Pareto chart, makikita nyo agad na ang pinakamataas na volume ng complaints ay galing lang sa location B at location K. Boom! Imbes na bulabugin nyo yung buong kumpanya para mag-improve, direct hit na kayo. Doon lang sa dalawang locations na yon magfo-focus ang team nyo. At ito pa ang isang malupit na outcome kapag nag-stratify tayo. Sa paghimay ninyo ng data, baka ma-realize nyo na process steps 2 and 5 pa lang, nagko-contribute na sila sa 95% ng total variation ng buong operation. Can you imagine that? Dahil doon, you have a precise target. Wala nang hulaan kung saan may problema. So, at the end of this measure phase, sobrang linaw na ng lahat. Nasukat na natin yung baseline performance ng ating why at nakita na natin yung mga check na focus areas natin. Ngayon, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Gamit ang mga solidong ebidensyang naipon natin, ano kaya ang tunay na root cause na sumisira sa inyong target? Yan mismo ang bubusisiin natin pagpasok sa analyze phase.